purihin ng Panginoon. Patuloy po natin siyang pasalamatan Yes, Lord. sa oras na ito. Hallelujah. Ang kanyang kamay po ay patuloy tayo na inaabot. Hallelujah. Ang kanyang mga kamay po ay patuloy na naghihipo at nagbabago sa buhay ng bawat isa. Oh, hallelujah! Hallelujah! Ang iyong kabanalan, Panginoon, ang siyang bumalot sa lugar na ito. Ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang lumukob sa lugar na ito. At ang iyong kabutihan ang patuloy na mag-umapaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! Hallelujah! And Lord, as we continue to worship you through your word, Lord God, I pray that you will continue, Lord God, to bless our soul, to satisfy our soul, Lord God. At tugunin mo po, Panginoon, ang pangailangan ng aming kaluluwa at espiritu sa oras na ito. Di lamang sa pamamagitan ng iyong presensya, kundi sa pamamagitan ng iyong mga salita na nagbibigay ng kalakasan, ng iyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay buhay at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Kaya nga po, Diyos, patuloy po namin idinadalangin na kami yung samahan, kami yung pagkaisahin bilang iyong mga kawan, Panginoon. Kami po ay maging isa sa puso sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya nga po, ikaw po ang siyang aming itinataas, ikaw po ang siyang aming dinadakila. Ito po ang aming mga papuri at pasalamat at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Alam po natin bilang mga anak ng Diyos na ang ating Ama sa Langit ay mabuti. Siya po ay tapat. At kapag siya po ay magbigay sa kanyang mga anak, lahat po ng kanyang ibinibigay, according in the book of James, ay mabuting bagay. At pag nagbigay po ang Diyos ito po ay sagana. Sagana po. Ibig sabihin po ng sagana, hindi lamang po ito sapat, kundi higit pa. Amen? Hindi lamang po ito sapat, kundi higit pa pag ang Diyos ang magbigay o magkaloob sa atin ng mabuting bagay. Kaya nga sa umagang ito, ating pong ipagpapatuloy ang ating tema, walang iba kundi yung tema ng pananampalataya. At ang ating paksa po sa umagang ito ay patungkol po sa mata ng pananampalataya or the eyes of faith. Kinakailangan bilang mga Kristiyano, bukas po ang ating mga mata. Ang totoo poong nananampalataya ay mayroong mata na nakakakita. Amin po ba? Ang totoong may pananampalataya, hindi po sarado ang kanyang mga mata. Hindi po siya nawawalan ng pag-asa, kundi meron po siyang mga mata na nakakakita at palaging mayroong pag-asa. Amen po ba? At ang ating pag-asa, walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. He is the hope of our glory. Wala po tayong ibang aasahan habang tayo'y nabubuhay o habang tayo'y nandirito sa mundong ito, kundi ang Diyos lamang. Amen po ba? Kaya nga habang kanina ay nagpapatotoo po ang ating kapatid na si Ninong Arnold, pinapakita po sa atin na lahat po ng bagay, lahat po ng meron tayo, pinapaunawa po sa atin ang Diyos na sa isang iglap lang pwede po itong mawala. Kaya nga wala tayong pwedeng panghawakan, wala tayong pwedeng pagkatiwalaan,
wala tayong pwedeng asahan kundi ang Diyos lamang na buhay. Amin po ba? Na po ang ating teksto, ipagpapatuloy lang po natin yung ating pinag-usapan nung nakaraang linggo. Now let us open our Bible in Hebrews chapter 11 verse 20. Ito po yung ating main text. At sabi po dito, in Hebrews 11 verse 20, by faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. Sa pamagitan ng pananampalataya, kay pinagpala ni Isaac ang kanyang mga anak na si Jacob at Esau sa kanilang darating na para sa kanilang darating na panahon o para sa kanilang kinabukasan. Now, yung salitang regard, pwede po yan nating palitan ng salitang respect. Or Isaac blessed Jacob and Esau in respect to their future or in favor to their future. Ibig sabihin, bagamat itong si Isaac, we know the story, Hebrews 11 verse 20 is connected in the book of Genesis chapter 27. In Genesis chapter 27, dito po natin makikita kung paano pinagpala ni Isaac ang kanyang anak. Okay, na si Jacob. Although ang desire ni Isaac na pagpalain walang iba kundi yung kanyang paboritong anak na si Esau, pero nanatili pa rin yung kalooban ng Diyos ang siya pa ring nanaig. Okay, God intervened. So we know the story that Esau sold his birthright to his brother Jacob. At sa kultura nila, sa kailang panahon, maging sa ating kultura, kapag ikaw ay panganay, ikaw talaga yung mas marami yung privilege. Okay, nasa iyo yung right, okay, patungkol sa susunod. Halimbawa, kung nawala na yung mga magulang, of course, yung panganay, yung dapat na manguna sa isang pamilya. Pero ang nangyari po, kung ating babasahin, yung Genesis 27, in the previous chapter, makikita natin na ibinenta ni Esau yung kanyang pagiging panganay kay Jacob. Kaya nga, kung titingnan natin, yung mas may karapatan na tumanggap ng blessings, ng pagpapala, walang iba kundi si Jacob. Amen? Kasi nga, nasa kanya na yung birthright. At yun rin po yung bago pa ipanganak si Jacob at Esau, ay ipinauna na ng Diyos kay Rebecca na ang nakababatang anak ang siyang manguna at ang panganay ay paglilingkuran yung nakababatang kapatid. At bago po tayo magpatuloy, sinabi ko po kanina na ang totoong mayroong mata ng pananampalataya ay meron pong nakikita. Amen. Ito po ay merong matang nakakakita. Ibig sabihin, meron siyang pag-asa, meron siyang mga mabuting nakikita. At hindi lamang po siya nakakita, kundi yung kanyang pananampalataya ay nakikita. Amen. Hindi lamang po nakakakita, kundi yung kanyang pananampalataya na meron siya ay nakikita sa kanyang buhay. At ito po ay ating pag-uusapan sa umagang ito. Now, let us go back to the biblical definition of faith. Let us open our Bible, Hebrews 11, verses 1 up to 3. Sabi po dito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, pag sinabi pong substance, ang kahulugan po nito ay material or ingredient.
Kaya nga sa ibang translation, yung ginamit po dyan, assurance. Kung ating pong babasin, now faith is the assurance of things we hope for. Ibig sabihin, ang pananampalataya, ito po yung kasiguraduhan sa mga bagay na ating inaasahan. Lahat po ng ating inaasahan, of course, hindi pa po natin nakikita. Dahil kapag ito po ay nakikita natin o nasa atin ng harapan, hindi na po ito matatawag na pag-asa kasi nandyan na. Amen. So we are hoping for those things na hinahangad natin, mga bagay na ating inaasam sa ating buhay. Now, ibig sabihin, kapag meron tayong pananampalataya, meron tayong kasiguraduhan. We have the assurance of those things that we hope for. Amen. At kung tatapusin po natin, sabi po dito, and the evidence of things not seen. Ito po ay ebidensya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi mo nakikita, pero sigurado ka. Wala pa sa mga kamay mo, pero sigurado ka na meron. Parang ang Diyos po yan. Hindi po natin nakikita. Pero sigurado po tayo na mayroong Diyos. Dahil meron po tayong pananampalataya. Amen. Kaya in verse 2 sabi diyan, for by it, or for by faith, the elders obtained a good testimony. And you know what? Those people of faith in the Bible, from Old Testament up to New Testament, they have done those things by faith. All that they have done, they done it by faith. They have done it by faith. Lahat po ng kanilang accomplishment. Okay? From the beginning of the creation, ipiniliwanag po dito, itong mga tao na ito na nabuhay, na kinasihan ng Diyos, dahil po sila ay mayroong pananampalataya. Noah was able to build the ark because he have faith in God. Amen. Moses was able to respond the call of God in his life because he has faith in God. Kaya nga po, lahat sa atin dito, kung meron tayong pananampalataya, mapagtatagumpayan po natin lahat ng bagay. Anumang pagsubok, anumang ating mga pinagdadaanan, kapag po tayo ay nasa pananampalataya at meron po tayong pananampalataya na nakakakita, meron po tayong pananampalataya na puno ng pag-asa, lahat po ng bagay mapagtatagumpayan natin. Amen. For by it the elders obtained a good testimony or a good report. Naging maganda po lahat ng kanilang patotoo. Dahil po sila ay mayroong pananampalataya. Ginawa po nila lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon, do not fear, only believe. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mawalan ng pag-asa, maniwala ka lang. Maniwala ka lang. Now, Jesus said that in a simple manner, or in a simple way, only believe. Kumbaga hawaray-waray, masaringla, ayaw ka barak, ayaw ka hadlok, tuula. Magkaiba, nasaring ka nga, tuod kapatid. Tapudla. Pero sinabi ng Panginoong Jesus, only believe. Ay ito po ay kanyang sinabi doon in Matthew chapter 19. Merong isang tatay na kung titingnan po natin yung istorya, yung kanyang anak ay inaalihan, pinapahirapan ng demonyo. Ano ba't yung katawan nito ay dinadala doon sa apoy at pagkatapos naman sa apoy, dinadala doon sa tubig. So sala sa init, sala sa lamig. So malamang wasak-wasak ang katawan ng bata na yon. Dahil sa pagpapahirap ng demonyo.
At ang batang ito ay dinala ng kanyang tatay doon sa kanyang mga disipulo, sa mga disipulo ng Panginoong Hesus. Pero wala pong nagawa ang mga disipulo. Hindi po nila napalayas yung demonyo. At nung dumating ang Panginoong Hesus, siya po ay galit. Siya po ay nagalit. Ano po yung kanyang dahilan? Bakit siya nagalit? Dahil nakita niya yung kawalan ng pananampalataya. You know what? In Hebrews 11 verse 6 it says, without faith, it is impossible to please God. Pag wala po tayong pananampalataya, imposible po na malugod sa atin ang Panginoon. Kaya nga, ang Diyos ay kumikilos. Siya po ay namumove pag nakakita po siya ng pananampalataya sa isang tao. At sa pagpapatuloy ng kwento, nung ang tatay na ito ay lumapit sa Panginoon na habang umiiyak, sabi niya, Panginoon, dinala ko po ang aking anak sa iyong mga disipulo, pero hindi po nila napalayas ang demonyo. Kaya nga naggalit ang Panginoon sa kanyang mga disipulo at kanyang sinabi, hanggang kailan ako magtitis sa iyo kayo ng mga walang pananampalataya? At sabi ng Panginoon, dalhin niyo sa akin ang bata. And the Lord, Jesus Christ, said to the Father, do you believe that I am able to do this? Nahindiwala ka ba na magagawa ko ito? Sabi ng Panginoon sa tatay. Pero dahil nga ang tatay na ito ay mayroong karanasan, doon sa kanyang mga disipulo ay nagkaroon na siya ng phobia. Parang nagda-doubt na siya. Kaya sabi niya sa Panginoong Hesus, Lord, I believe, but help me to overcome my unbelief. Ay sabi niya, naniniwala ko, Panginoon, pero tulungan mo po ako na alisin o mapagtagumpayan yung aking kawalan ng pananampalataya. There are times na nagda-doubt tayo sa Panginoon. Merong mga panahon na dumarating na tayo ay nagdadalawang isip na magtiwala sa Panginoon. But God is always able to help us upang tayo po ay manampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa tatay na ito, naniniwala ka ba na magagawa ko ito? Sabi ng tatay, opo, pero tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan ko yung aking kawalan ng pananampalataya. You know what? The Lord Jesus Christ cast out the demons. Ay pinalayas niya po yung demonyo sa batang iyon at yung bata ay gumaling. Hallelujah. Minsan mayroong mga sitwasyon sa buhay natin na parang naapektuhan yung ating pananampalataya. Nawawalan tayo ng pag-asa. Pero sinasabi naman ng Panginoon sa atin, naniniwala ka ba na magagawa ko ang bagay na yan? Hello? Do you believe that God is able to save you out from your situation right now? Do you believe that God is able to heal you right now? Do you believe that God is able to bless you right now and to provide all of your needs? Hello? Humihingi tayo sa Diyos, pero meron din siyang hinihingi sa atin. Kapag tayo humihingi sa Diyos, meron siyang hinihingi sa atin. Pag sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito, sasabihin niya sa iyo na, naniniwala ka ba na magagawa ko yan? Hello? Kung humihingi ka sa Diyos, at sigurado na ito'y kanyang ibibigay sa iyo, ibigay mo rin yung hinihingi niya sa iyo. And it's so simple. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin walang iba kundi pananampalataya. Have faith in God. Have faith in God. Let not your heart be troubled. John 14, verses 1 up to the following verses. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sa bahay ng aking Ama,
maraming mansyon. Siya po ay nangako sa atin na siya ay babalik upang dalhin tayo kung saan siya naroroon ngayon. Amen. Now verse 3, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naunawaan natin, naiintindihan natin, na lahat ng bagay sa mundong ito ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Upang maunawaan natin na lahat ng bagay na ating nakikita sa mundong ito ay nanggaling doon sa lugar na hindi nakikita. Amen? So that the things which are seen were not made of things which are visible. Kaya nga lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, tinawag niya lang. Sinabi niya lang. Magkaroon ng liwanag. Salita niya po, nagkaroon ng liwanag. Magkaroon ng mga bituin sa langit, nagkaroon po ng mga bituin sa langit, magkaroon ng mga isda o mga nabubuhay sa dagat at sa lupa, nagkaroon po. Lahat po kanyang tinawag, lahat po kanyang sinabi lang, binigkas at nagkaroon. Ito po ay naunawaan natin dahil sa ating pananampalataya. Amen. Hallelujah. Kaya nga kahit hindi mo pa nakikita, kung meron kang pananampalataya, inaasahan mo yung bagay na yan na darating sa'yo. Umaasa ka na matatanggap mo yan. Sigurado ka na mapupunta yan sa'yo. Amen. So, bigas lang, hindi mo mapaniwalaan. Ano ba yan? God will provide. Amen. Kapag nakita ang Diyos ang pananampalataya, siya po ay kumikilos. Kapag walang pananampalataya siyang nakikita, hindi po siya kumikilos sa tao na yan. Amen? So, David, able to fought Goliath, dahil nga siya ay naniniwala. Hindi dahil sa malakas siya, kundi malakas siyang magtiwala sa Panginoon. Naroon yung kanyang pananampalataya. Now, bilang mga anak ng Diyos, we must be a man and woman of vision. Kinakailangan po, meron tayong nakikita. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, tayo po ay nakakakita. At nakikita rin po natin yung mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mga tao. Okay? We must be the men and women that sees the invisible, even the impossible. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magmeron tayong pananampalataya, mapapagtagumpayan natin lahat ng bagay. Sino yung mga bumibigay? Sino yung mga tumatakbo? Yung mga tumatakbo po o yung mga umaatras, sila po yung mga tao na walang pananampalataya. Takot nga kaya tumatakbo. Pero yung mga tao na mayroong pananampalataya, wala yang takot. Nagpapatuloy yan. Ano man yung nasa kanyang harapan, magpapatuloy yan. Hindi yan paapekto sa mga sitwasyon na kanyang nakikita. Amen. So the world popular saying is believing. Ito po yung sinasabi ng mundo, seeing is believing. But for us Christians, believing is seeing. Kapag tayo po ay naniniwala, makikita po natin. Kaya nga sabi doon, now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not
sin. Dapat po ang pananampalataya ay ngayon. Kung mananampalataya ka, dapat ngayon. Hello? Ngayon ang pananampalataya, hindi mamaya, hindi po bukas, dapat ngayon. Now faith is the substance. It is the proof of the things that we hope for. Ano po yung mga bagay na inaasahan nyo? Ano yung mga bagay na inaasahan mo? Now if you have faith, that is the proof na yung bagay na iyon na inaasahan mo ay darating sa'yo. Sinabi ko nga noon sa mga estudyante ko sa Faith, Lifestyle, and Principle na kung papalitan natin yung salitang faith ng fear, ang mangyayari dyan, sabihin natin, fear is the substance of things we hope for. The evidence of things not seen. Kapag ikaw ay natatakot, meron kang kinatatakutan, kahit hindi mo yan makikita mo yan. Kapag meron kang kinatatakutan, tiyak mangyayari sa'yo yan. Kung papaano ang pananampalataya ay ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita, ng mga bagay na ating inaasahan, na nais nating makamit, ganun din po yung takot. Ito rin po ay prueba na yung kinatatakutan mo pwedeng mangyari sa'yo. Kaya anong pipiliin mo? Pananampalataya o takot? Piliin po natin yung pananampalataya. Walang mawawala sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, do not fear, only believe. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang matakot. Maniwala ka lang. Huwag kang matakot. Maniwala ka lang. Now, hindi pa po ako dumarating doon sa ating mga puntos na pag-uusapan. Now, 2 Corinthians chapter 4, verse 18, it says, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So hindi po tayo tumitingin o yung ating isipan nakatuon doon sa mga bagay na ating nakikita in reality. Dahil itong mga bagay po na ating nakikita ay mga temporary lamang, mga pansamantala. Kundi ang ating mga mata ay nakatutok doon sa mga bagay na ating inaasahan, mga bagay na hindi natin nakikita dahil ang mga bagay na ito ay eternal at nanggaling mismo sa Diyos. Amen. Remember, 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. We live by faith and not by sight. The just shall live by faith. Kaya ngayon, kung meron tayong bagay na dapat ingatan at panghawakan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, walang iba kundi yung ating pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos. Kinakailangan po, stable yan. Established po yan. Ano man, ibig sabihin yung ating pananampalataya, hindi nakabase sa nangyayari sa ating paligid o kung ano man yung meron sa ating paligid o ano man yung mga nakapalibot sa atin. So minsan nakikita natin, paubos na. Eh, sino sa inyo dito mahilig mag-savings? Kami, nagsisavings kami. Pero dumarating yung panahon na merong mga unexpected na sitwasyon na kinakailangan mong gamitin o galawin yung savings. At minsan, makikita po na parang papaubos na. Diba? So pag papaubos na, sa natural na tao, sa normal na tao, para kang manghihina. Pero sa tao pong merong mata ng pananampalataya, hindi niya po yan nakikita na nauubos.
Ang nakikita niya, praise God, may darating na naman. Praise God, may darating na naman. Amen. Di ka nawawalan ng pag-asa dahil yung pananampalataya mo hindi nakabase sa pera, kundi nakabase sa salita ng Diyos. Amen. Nakabase sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sa pamagitan ng salitang ito, nalikha lahat ng bagay na meron tayo. Amen? Dito po lahat ng galing. Lahat ng bagay, dito po nang galing. Sinabi ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na ikaw ay kanyang pagpapalain, hindi na po yun babawiin. Amen? Hindi niya po yun babawiin. Just be consistent. Kinakailangan yung pananampalataya mo consistent. Nariyan palagi. Ano man yung sitwasyon, ano man yung nangyayari, dapat yung pananampalataya natin stable. Hindi po siya nag-wave. Now, dahil po ang ating pinag-uusapan ay patungkol sa mata ng pananampalataya or eyes of faith na makikita natin in the life of Isaac, yung salitang eyes po ay nilagyan ko ng acronym. Number 1 po, letter E stands with empowered. Okay, Isaac, empowered to bless his son by faith. Ay, ibig sabihin, itong si Isaac, siya po ay pinalakas ng Diyos upang pagpalain yung kanyang anak sa pamagitan ng pananampalataya. Ginawa niya po ito sa pamagitan ng pananampalataya. In Genesis chapter 26 verses 2 to 4, it says, "Then the Lord appeared to him or to Isaac and said, 'Do not go down to Egypt. Live in the land of which I shall tell you.'" Verse 3, dwell in this land. I will be with you and bless you. For to you and your descendants give all these lands. And I will perform the oath which I swore to Abraham, your father. And I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants all these lands, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed. Yung pinangako ng Diyos kay Abraham ay ipinangako niya rin po kay Isaac. Kaya nga, itong si Isaac ay napalakas. Isaac believed in the God of his father Abraham, and that the blessing of God would be passed down through his descendants, and eventually extending to include the world. Kaya nga, Isaac was empowered to bless his son by faith. Isaac was aware of the great promises that had been made to his father, and he was determined to pass them unto his descendant. Kaya nga, bagamat siya'y matanda na at malabo na yung kanyang mga mata, meron pa rin siyang pananampalataya na nakakakita. Usually, yung mga bulag sa Bible, sila yung naniniwala. Di ba? Mga hindi na nakakita. In Mark chapter 10, we know the story about the blind Bartimaeus. Sabi sa kanya ng Panginoon, ano ba yung gusto mo na gawin ko sa iyo? What do you want me to do to you? So, simple lang yung sagot ni Bartimaeus, that I may receive my sight. Sabi niya, Panginoon, gusto ko pong makakita. At sabi ng Panginoon sa kanya, according to your faith, ayon sa paniniwala mo, makakakita ka. Hello?
Sila lang na mga naniniwala yung makakita. Pag hindi ka naniniwala, wala kang makikita. Amen. Sila lang na mga naniniwala yung nakakaranas ng mga himala. Yung mga hindi naniniwala, hindi yan nakakaranas ng himala. Sila lang na mga nakakita yung nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Nakikita nila na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat. Pero sila na mga hindi naniniwala, sila po ay natatabunan ng problema at nawawalan ng pag-asa. Amen. So si Isaac, bagamat malabo na yung kanyang mga mata, according in Genesis chapter 27 verse 1, he was able to bless his sons by faith because he was empowered by God. Dahil sinabi ng Diyos. Ano po yung nagpakalakas sa kanya? Dahil sinabi ng Diyos. Dapat ito po yung nagpapalakas sa atin. Yung sinabi ng Diyos. Salita ng Diyos. Pag nababasa mo yung salita ng Diyos, dapat po tayo po ay na-empower. Dapat po tayo po ay na-encourage. Dapat tayo po ay napapalakas. Hindi tayo kagaya ng mga tao na nawawalan ng pag-asa. Amen? Alam niyo po, pag boses ng demonyo po yung ating napapakinggan, o boses lang ng tao, nagdudulot po ito sa atin ng panghihina. Amen. Nanghihina po tayo. Nadi-discourage tayo. Pag boses ni Sanballat at Tobias yung ating naririnig, ano ba yan? Hindi mo yan magawa, hindi mo kaya yan. Yang ginagawa mo, wala yang patutunguhan. Yan po yung sinabi ni Sanballat at Tobias habang ginagawa yung wall ng Jerusalem. Ay sabi nila, ano ba yan? Daanan lang yan ng fox o ng lobo. Ano kagad yan? Magigiba. Ibig sabihin, nang di-discourage po para hindi po tayo magpatuloy. But you know what? The Word of God will empower you, will encourage you to continue. Para po ikaw ay magpatuloy na panghawakan yung kanyang mga sinabi. At habang pinanghahawakan mo ang salita ng Diyos, nararanasan mo naman ito. Dumarating yung panahon na ito'y nararanasan mo. Amen. Isaac was empowered by God. He was empowered by God's word to bless his son. Kahit siya'y matanda na, meron pa rin siyang, kahit malabo na yung kanyang mga mata, meron pa rin siyang mata na nakakakita dahil sa pananampalataya. Kaya kung tatagalugin natin yung Hebrews 11 verse 20, dahil sa pananampalataya, pinagpala ni Isaac ang kanyang mga anak ayon sa darating na panahon o para sa kanilang mabuting kinabukasan. So malayo pa yon, pero dideklara na ni Isaac na itong kanyang anak na kanyang pagpapalain ay magiging dakilang bansa at pinagpalang bansa. Now, letter Y po stands for yearning. Now, Isaac yearning to bless his son by faith. Let's open our Bible in Genesis 27, verses 1 up to 4. It says, "And it came to pass that when Isaac was old and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau, his eldest son, and said unto him, My son. And he said unto him, Behold, here am I. And he said, Behold, now I am old,
I know not the day of my death. Now, therefore, take, I pray you, your weapons, your quiver, and your bow, and go out to the field and take me some venison, and make me savory meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat, that my soul may bless you before I die. Ibig sabihin, Isaac desire. He was craving to bless, to release the blessing by faith to his son. Siya po ay excited. Amen? Siya po ay talagang naglulong na kanyang pagpalain itong kanyang anak. Kaya nga yung taong may pananampalataya, palagi ang naghahanap. He always desire for God more and His Word. Amen. Alam niyo po ba kung ano yung ebidensya ng ating pananampalataya? Salita po ng Diyos. Kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos, that is the evidence. Yan po yung proof natin. Habang tayo'y nabubuhay, ibig sabihin yan po yung ating sinusunod. Hello? Yan po yung ating katibayan. Na kapag dumarating yung reality na walang-wala tayo, the Word of God says, God will provide. God will provide. He is able to provide. Merong mga panahon na yung sitwasyon parang hindi naayos, but the Word of God says, God is able to fix it. Kaya nga yung birth certificate ni Brother Jerlan kanina, no? So, congratulations. Naayos. Malaking problema yon. Lalaki ka, tapos yung nakalagay doon sa birth certificate mo ay babae. Talagang malaking problema. Sa isip-isip mo, ang hirap nitong ayusin. Di ba? Ikaw yung nasa kanyang sitwasyon, mahirap yung ayusin, lalo na kung wala kang kakilala doon. Okay lang kung lisensya yan, magbigay ka lang ng pera. So meron ka na. Pero yung sitwasyon niya, kakaiba. Yung iba naman, nagkakaproblema sa apelido o sa spelling ng pangalan. O kinakailangan bayaran bawat letra. But if we will entrust everything to God, He will fix it. Darating na lang yung panahon, makikita mo, okay na. Okay na yung live birth ko, okay na yung passport ko. Ay parang ano yan, nung nagsisimula pala, tapos, kasi sinasabi nga ng ating pastor na kung gusto nyong gamitin ng Panginoon, gamitin kayo ng Diyos sa iba't ibang bansa, kumuha kayo ng passport. Ang problema, pag kukuha ka ng passport, magano ka ng mga requirements, hihingan ka ng valid ID. Problema, wala kang ID. So mag-a-apply ka ng ID. Pag mag-apply ka naman ng ID, hingan ka ulit ng valid ID. Ay, sasabihin mo, kaya nga ako nag-aano ng ID kasi wala akong valid ID, tapos hihingan mo ako ng valid ID. Di ba? Mag-apply ka ng sa SSS. Hingan ka ng valid ID. Kahit sa lisensya, mag-apply ka, hingan ka rin ng valid ID. Mag-apply ka ng lisensya, hingan ka ng valid ID. So, but you know what? If we will entrust everything to God, lahat ng ating sitwasyon na mahirap, kapag ito'y ating
pinagkatiwala sa Kanya, sasabihin natin sa Kanya, Panginoon, bahala ka na dyan. Ikaw nang umayos niyan. So basta gagawa lang ako, hindi ako problema niyan. So makikita mo na lang. Dahil nga to believe is to see, makikita mo na lang lahat ng yon naayos. Amen. Na problema ka sa meron kang gustong bilhin, na problema ka sa pera, pag pinagkatiwala mo sa Panginoon, maybe daraan yung mga araw, weeks, or months, pero makikita mo darating na lang yung bagay. Mapapasayo na yung bagay na yon. Bakit po? Dahil ikaw ay naniwala na ito ay pagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, masarap na ma-realize natin na lahat ng bagay na meron tayo na-achieve natin sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi sa pamagitan ng ating kakayahan. Kasi kung titingnan mo yung kakayahan mo, malamang yung iba nawawalan ng pag-asa. Yung iba naman, kung tinitingnan nila na yung kanilang sariling kakayahan, nagkakaroon sila ng pride. At yung dulo niyan, frustration. Kasi yung expectation, hindi nangyari. Pero, pag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, tayo ay nananampalataya lamang sa Kanya. So sabi ng salita ng Panginoon, those who trust in the Lord will never be put to shame. Ibig sabihin, hindi ka madi-discourage. Dahil alam mo na ito ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Hindi man ngayon, pero sigurado ka na darating yan. Kasi nakadepende kasi yan sa need. Merong mga bagay na urgent. Kagaya ng instant healing. Talagang you need to demand that moment na yung tao na yan gumaling. Ay meron namang proseso. Hindi ka dumaraan yung mga araw o yung mga bagay, minsan hindi mo ma-achieve agad-agad. Dumadaan muna yung mga panahon, pero na-achieve mo pa rin. Ito ay dahil sa pananampalataya. Mayroon kasing timetable ang Diyos. Pero habang naniniwala tayo sa Kanyang salita, sigurado tayo na lahat ng ating inaasahan mapapasa atin. Amen! Ang mahirap kung wala kang inaasahan. So anong sabi sa Proverbs? Umasa ka sa Diyos at ang mabuti ay gawin. At lahat ng ninaanais mo, pagkakaloob niya sa iyo. Amen. Umasa ka lang sa Diyos. Hello. Umasa ka lang sa Diyos. Letter E. Kanina, letter E. Pangalawa, letter Y. Isaac was excited to bless his son by faith. Let us read Genesis chapter 27, verses 26 up to 29. And his father Isaac said unto him, come near now and kiss me, my son. And he came near. Okay, ito po ay si Jacob, hindi po to si Esau. Kasi nga, nagpanggap si Jacob na siya si Esau. So, mandaraya. And he came near and kissed him. And Isaac smelled the smell of his raiment and blessed him and said, see, the smell of my son is the smell of a field which the Lord hath blessed. Therefore God gave you the dew of heaven, the fatness of the earth, and plenty of corn and wine. Verse 29, let people serve you, and nations bow down to you. Be the Lord over your brethren, and let your mother's son bow down to you.
Cursed be everyone that curseth you, and blessed be he that curseth thee. You know what? Isaac, siya po ay maihahalin tulad natin kay Kristo. Now, yung kanyang miraculous birth, we know that Isaac was born na kung saan yung kanyang mga magulang ay matatanda na. And Isaac was offered also in the altar. So siya po ay inalay ni Abraham, inihandog. Now, ang Panginoong Hesus po, inalay din po siya bilang isang handog para sa ating mga kasalanan. And he was also the type of resurrection. Makikita po natin yan, Hebrews 11 verse 19. Hindi nag-hesitate si Abraham na ialay itong si Isaac dahil naniniwala siya na kayang-kaya siyang ibalik ng Diyos sa kanya. O naniniwala si Abraham na kaya siyang muling buhayin ng Diyos. Amen. Pero dito, makikita po natin na itong si Isaac, dahil sa kanyang pananampalataya, na-maintain niya po yung pagiging excited. Alam niya po, yung taong mayroong pananampalataya, o yung tao na mayroong mata ng pananampalataya, siya po ay palaging excited. Pag umaasa po tayo po excited. Amen. Faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Ibig sabihin, excited si Isaac na i-bless yung kanyang anak. Kaya sabi niya nga dito, halika anak, lumapit ka sa akin. Halikan mo ako. At nung lumapit yung kanyang anak sa kanya, inamoy-amoy niya pa yung damit. So anak ko nga ito. Kaya nabigkas niya doon yung blessings. Ano yung blessings na kanyang binigkas? Sabi niya po dito, and he said, the smell of my son is the smell of the field which the Lord hath blessed. Alam niyo po, pag mapadaan kayo sa, kakaiba po yung amoy ng, sa limbawa, napadaan ka sa malawak na rice field, na talagang siksik yung mga bunga ng palay. Kakaiba po yung atmosphere. Yung amoy, talagang pinagpala. Maraming aanihin. Kaya sabi dito ni Isaac, the smell of my son is the smell of the field which the Lord hath blessed. Therefore God gave you the dew of heaven and the fatness of the earth. Hello, are you excited? Excited po tayo by faith. So, meron po tayong mga bagay na inaasam-asam na alam natin na gagawin ng Diyos. O alam natin na ang Diyos lang ang pwedeng magkaloob nito. Kapag ang tao po ay hindi excited, tiyak, yung mukha po niyan, hindi po yan maipinta. Hindi nga excited eh. Pero yung taong excited, para yung kinukuryente na meron siyang inaasahan. At alam niya na masusurprise siya. Alam niya na matatanggap niya yung kanyang inaasahan. Kaya nga excited. Hello? Be excited always in the Lord. Pag maniwala ka sa Kanya, makikita mo, ay lahat ng bagay, mangyayari na lang yan. Lahat ng bagay, baga waray-waray, maabuyon na laytohay mo nga mga panhitabo. Pero kung waray ka pagtapod o pagtuod idaha Diyos, ay sigurado pagmamalason ka.
Mabiyahe ka na lang, magugubat yung motor. So masakay ka na lang, mababayaan ka. So may kita, ano ba mga butang, baga hindi mo nagkakaarasya. So panahon siguro para questionon nimo itong pagtuo. Nimo didakan Lord. May daka kwarta, mawawara. Di ba? May daka precious nga butang pagkakawaton. Talagang mamalasin ka. Pero pag meron kang pananampalataya, everything will follow. Amen? Lahat ng po yan ay susunod. At lahat ng bagay, pabor sa'yo. Hello? Sino sa inyo dito ang nais mamuhay ayon sa pabor ng Diyos? Now, sa akin po, personally, yung motto ko po, I just want to live according to God's favor. Gusto ko lang mabuhay. Ayon lang sa pabor ng Diyos. Ibig sabihin, I do not want na magkaroon ako ng mga bagay na worthy ako. Gusto ko lang dahil sa pabor lang. O ma-accomplish ko yung isang bagay or I am in that position because of God's favor. Okay? I will not push myself para talaga magpakahirap. Kasi gusto ko pabor lang. May favor. Sabi ko nga sa Diyos noon, Lord, you have saved me according to your favor. So, hindi sa pamamagitan ng aking performance. Pwede ba na buhayin mo rin ako ayon sa iyong pabor? Hindi dahil sa karapat dapat ako, but because of your favor only. So, yun lang, sinabi ko. Kasi sabi ng Ephesians chapter 2, for it is by grace you have been saved. You know what? What is grace? That is favor. For it is by His favor we have been saved through faith. Naroon pa rin yung pananampalataya. It is not from ourselves. It is the gift of God. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Alam niyo po, masarap mamuhay ayon sa pabor ng Diyos. So hayahay. Hello? Marambat karuyag ni Lord para mo, gusto niya, hayahay kala. Diri lo iton hubya. Okay? Pero karagsigong ba iton hayahay, diri ka ba nagwo-worry iton mga butang? Kumbaga, maabot na la iton. Ay darating na lang yan ang kusa habang sumusunod ka sa Lord. Amen. So bakit pahihirapan mo yung sarili mo? Kung para sa'yo yan. Walang makakaagaw niyan. Hindi pastor. Kinakailangan worthy tayo. Karapat, sino bang worthy sa atin dito? Hello? Amen? So, nag-aaral kami dito noon sa Websi. Alam nyo, hindi talaga ako yung nagpi-play ng music or instrument skillfully. Marami akong mga kasama noon na talagang they are skillful, talagang magagaling sa tugtugan, talagang pagdating sa music, magagaling. Pero lahat sila under ko. Lahat sila nagsasubmit sa akin. Hindi dahil sa mas magaling ako sa kanila, dahil ako yung nilagay ng Diyos na manguna sa kanila. I'm not talking here sa mga musicians natin. Noon, nung hindi pa ako dito. Sumusunod sila kung ano yung gusto kong gawin, yun yung gagawin. Dahil sa pabor ng Diyos. I never heard na talagang mag-complain sila sa akin, sabi nila, ano ba to?
Wala naman tong alam sa music. Bakit tayo tinuturuan? Hello? Amen? So dapat po maunawaan natin na kapag ang Diyos ay sa atin, walang pwedeng lumaban sa atin. If God is for us, who can be against us? So hindi ka pa pwedeng matinag, magalaw ng anumang sitwasyon. Hindi ka pa pwedeng madaig ng kahirapan, madaig ng sakit o karamdaman, o madaig ng kawalan. Bakit? Ang Diyos ay para sa iyo. Hello? Nangihina lang tayo kapag tayo ay natatakot. Amen. So dapat excited tayo. Amen? Excited tayo, Lord. Ano kayang mangyayari sa akin 2 years from now, 3 years from now, 5 years from now? So excited ka. Hindi mo nakikita yung sitwasyon mo ngayon na, yung iba kasi yung nakikita yung sitwasyon nila ngayon. Pag ito lang yung ginagawa ko ngayon, anong mangyayari sa akin pagdating ng panahon? Kaya yung iba nawawala sa pananampalataya. Bakit? They choose to fix their eyes to the reality. Nakikita nila yung ngayon, yung realidad ng ngayon. Hindi nila nakikita yung sa darating na panahon. Yung mata nila hindi nakikita ng advance. Pag mayroon po tayong pananampalataya, advance po tayo. Hello? Yung nakikita po natin yung kabutihan ng Diyos doon sa unahan. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Doon tayo nakatingin sa Panginoong Hesus. Ano man yung nangyayari sa sitwasyon natin ngayon, pabos na yung pera, walang masaing, walang trabaho, walang opportunity, hindi ka makapasa sa exam. Hindi dyan nakabase yung kinabukasan mo. Yung kinabukasan mo nakabase sa pinaniniwalaan mo na sinabi ng Diyos na mangyayari sa'yo. Amen. Whew! Masarap mabuhay na puno ng excitement. Excited ka sa Diyos. Pag excited ka sa Diyos, hindi ka madi-discourage. So, sino sa inyo dito yung excited? Mayroon kang expectation? Kaso yung expectation mo, yung excitement mo nasa bagay or nasa tao, then, anong nangyari? Hindi na-meet yung expectation mo. Discouraged ka. Di ba? Ano ba yun nga sitwasyon? Ano ba yun nga panahon? Palpak. O, di ba? Pero pag tayo excited palagi sa Panginoon, iniisip natin palagi, okay lang yan. God will do the rest. Ang Diyos nang bahala. Diyos nang bahala. Siya naman talaga ang bahala. Ang problema, minsan, sa tao, pag natetempt siya, ginagawa niyang Diyos yung sarili niya. Ang Diyos ang bahala. Naniniwala ko ang Diyos ang bahala. Ang Diyos ang bahala. Bakit parang wala pa rin? Ako na bahala. Gawa na ako ng paraan. So kaya pag gumawa ng paraan, yun na, nagkakaletse-letse na. Okay? Yung buhay. Amen. Huwag kasi nating ipilit yung mga bagay na hindi para sa atin o hindi pa napapanahon. Instead na ipilit natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Manampalataya tayo. Amen. Mga young people, asa na si Mark? Maraming hugot. Sana all. So, huwag ipilit. So, hintayin mo na lang. Asahan mo lang sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. Kasi pag ipinilit mo,
masasaktan ka lang sa hulihan. Masasaktan ka lang. Madi-discourage ka lang pag ipinagpilitan mo. Kaya lahat ng bagay iasa natin sa Diyos. So pag pinilit mo na umasenso na hindi pa napapanahon, ay malulubog ka sa utang. O baka masiraan ka ng bayad sa problema. Pero pag umaasa ka lang kay Lord na siya na bahala lahat, kasi sabi ng Bible, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Si Lord lang yung unahin. So dumarating yung panahon, parang walang nangyayari, malamang hindi pa panahon. Amen. Sabi ni Phil noon, nung nag-preach siya hindi ko alam, basta Wednesday yon. Minsan daw, hindi natin ma-feel yung presence ng Lord. Hindi natin makaya yung mga problema. Sabi ni Mark, Hana all. Hindi daw natin ma-feel yung presence. Si Phil kasi yon. Hindi makaya yung mga problema. Si kaya yon. Yung sana all, si Hana yon. So dumarating talaga yung mga panahon na ganon. Pero habang may pananampalataya ka, lahat ng yan ay yung mapagtatagumpayan. Amen? Pakiramdam mo, malayo ka sa Diyos, hindi mo maranasan yung kanyang presensya, pakiramdam mo lang yun. Habang nandirito ka, malapit ka sa Diyos. Lord, ang layo-layo ko na sa iyo. Pakiramdam mo lang yon. Amen. We walk by faith, not by sight. Remember, the word sight, ito pa ay pumapatungkol sa ating senses or mga pakiramdam. Ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay ayon sa mga nararamdaman natin, ayon sa ating nakikita, ayon sa mga bagay na nahahawakan natin, ayon sa mga bagay na naaamoy o nalalasahan natin. Nabubuhay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Yun lang. Wala nang iba. Amen. So Abraham was excited to bless his son by faith. And the last one is letter S, yung salitang submission. Submission to God's plan by faith. Alam niyo po kung anong nangyari? Let us open our Bible, Genesis 27, verses 30 up to 33. Sabi po dyan, and it came to pass as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob what was yet scarce, go out from the presence of Isaac his father, that Esau, his brother, came in from his hunting. Verse 31, and he also had made his savory meat, and brought it unto his father, and said unto his father, let my father arise, and eat of his son's venison, that your soul may bless me. Verse 32, and Isaac his father said unto him, who are you? And he said, I am your son, your firstborn, Esau. Verse 33, and Isaac trembled very exceedingly, and said, where is he that hath taken venison and brought it me? And I have eaten of all before you come, and have blessed him. Yes, and he shall be blessed. A submission to God's plan by faith. Alam natin na yung gustong pagpalain ni Isaac ay si Esau. Amen? Si Esau talaga yung gusto niyang i-bless. Excited siya na i-bless si Esau. Pero ang nangyari, yung nakatanggap ng pagpapala niya, walang iba kundi si Jacob. Now, bakit pinag-usapan natin dito yung submission, yung salitang submission by faith in God's plan? Now, Isaac's faith accepted the overruling of God.
that resulted through the deception of Rebekah and Jacob. Kasi ito ngang si Rebekah, na narinig kasi ni Rebekah yung sinabi ni Isaac kay Esau. Kaya dahil paborito ni Rebekah si Jacob, ito yung kanyang ninais na pagpalain. Pinagpanggap niya ito bilang si Esau. Now Isaac refused to reverse the blessing even although his own intention is to bless Esau. And the blessing for Esau was prevented. Okay? Kung makikita natin, kasi kung titingnan natin, nagkamali talaga siya, di ba? Kasi yung kanyang gustong pagpalain si Esau. Pero si Jacob yung tumanggap ng pagpapala. So, siguro sasabihin ni Isaac sa kanyang sarili, nagkamali ako. But you know what? Sabi po doon sa following verses, he had trembled when Esau arrived with the cooked meat. His trembling was not a sign of fear of Esau, but a realization that God had intervened or stepped in. So, ibig sabihin talaga, doon niya mismo na-realize na talagang ang gustong pagpalain ng Diyos walang iba kundi si Jacob. Kaya nag-submit siya sa perpektong kalooban ng Diyos. Amen. Mabasa naman natin yan in Genesis 25 verse 23. Na sinabi na mismo ng Diyos na kay Rebekah na ang nakababatang kapatid ang siyang manguna. And that was Jacob. Isaac failed his plan to bless Esau. You know what? God sometimes allows our plan to be upset or to fail in order to accomplish His divine purpose. Minsan, pinapahintulot ng Diyos na yung ating mga plano ay mag-fail o hindi mag-success para masunod yung kanyang perpektong kalooban para sa atin. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, bakit nyo ipagpipilitan yung mga bagay na ayaw naman? So, hintayin natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya dito makikita natin, nag-submit si Isaac sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang taong mayroong pananampalataya, marunong pong sumunod o magpasakop sa Diyos. So, wag mong sabihin sa akin, meron kang pananampalataya, pero simpleng pagsunod, hindi mo magawa. Kaya nga itong si Isaac, nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. So wala kang mababasa, even you read the book of Genesis na nagreklamo siya dahil sa pangyayaring iyon. Hindi niya sinabi, pambihira ka Jacob, dinisib mo ako. Bakit mo ako niloko na tatay mo? So hinayaan niya yon na mangyari dahil nalaman niya na yun yung kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi niya dito, okay, I have blessed him, and yes, and he shall be blessed. Yung blessing na yon na kanyang tinanggap, sa kanya na yon. Kaya nga, humagulhol si Esau ng iyak, wala ka na bang natitirang pagpapala para sa akin? Although blines niya rin si Esau. Pero patungkol sa pangunguna, ipinagkaloob niya kay Jacob. Pero sa patungkol sa karapatan o sa pagpapala sa mga lupain o sa mga pagkain at inumin, halos pantay lang yung blessing. Pero pagdating sa pangunguna, si Jacob, yung pinagpala sa pangunguna. As I have said, binenta nga sa kanya yung birthright. Nasa kanya na yung birthright. Now our faith must be tested. Okay? Dumarating yung panahon na yung pananampalataya natin ay dapat, ito po ay sinusubok. At dapat po talaga ang pananampalataya sinusubok. Dahil yung pananampalataya na hindi sinusubukan, hindi po yan pananampalataya.
Lahat po ng pananampalataya sinusubukan. Kaya nga mayroong tinatawag na testing of faith. Our faith must be tested. Isaac's faith was tested. Okay, nung inakala niya na siya'y nagkamali, ito po ay pagsubok sa kanyang pananampalataya. At siya po ay sinubok din yung kanyang pananampalataya nung siya ay inalay ng kanyang ama doon sa Mount Moriah bilang handog. Kasi malaki na si Isaac during that time. Pwede na siyang lumaban. Pwede na siyang hindi magpagapos. Mas malakas pa siya kaysa sa kanyang ama. But, he submit also sa kalooban ng Panginoon. So, sinubukan po yung kanyang pananampalataya. Amen. So, lahat po ng pananampalataya, sinusubok po yan. Anong pananampalataya meron ka? Sinusubok po yan ng Diyos. Amen? So the trial in 1 Peter chapter 1 verse 7, the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. In James chapter 1 verses 2 to 3, my brethren, count it all joy when you fall into divers of temptations, knowing this, that the testing of faith worketh patience. Lahat po ng pananampalataya sinusubok. Kaya nga lahat ng mga disipulo, sila po ay sinubok. Yung sitwasyon mo ngayon, pagsubok lang yan sa iyong pananampalataya. Wala kang pera, pagsubok lang yan. Kung kaya mo bang maniwala na kaya kang bigyan ng Diyos. Hindi ka magkaroon ng trabaho, pagsubok lang yan. Kung karapat dapat ka ba doon sa ibibigay ng Diyos sa iyo na trabaho. Those are testings of faith. Amen. Hallelujah. Kaya nga kung ikaw ay nasa isang sitwasyon ngayon, huwag kang matakot. Maniwala ka lang. Buksan mo ang iyong mga mata. I-activate mo ang pananampalataya na binigay sa iyo ng Diyos. Yung pananampalataya na merong nakikita. Yung pananampalataya na merong pag-asa. Yung pananampalataya na walang lugar ang takot. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Brothers and sisters, true faith will not allow any fear and any doubts to enter